So yun, okay, no? So mamaya na natin talakayin to, pero medyo good news to, ha. Sana cross finger tayo. Okay. So ngayon check lang muna natin. So far muntik na ako ma-trigger din kagabi, no? Pero kung nag-trigger sana, no, kahit papaano naka 20% profit tayo, no? Kasi kung titingnan nyo, 116,400 tapos TP ng 117,900. So nasa 20%, 30% yan. Pero hindi kasi nasa 116,400 tayo. Pero so far, ang ginawa muna natin dyan, hindi muna ako nag-trigger, no? So dahil Saturday ngayon, Sunday ko i-check kung saan ako papasok by Monday, mga idol. Okay? So kung tinitingnan din natin, medyo downtrend no? So for the Ethereum, kung titingnan natin si Ethereum, hindi ito yung ating Ethereum, sa spot tayo sa Ethereum. Okay. For the Ethereum naman, ang iniisip ko kay Ethereum, so not financial advice, no? Pero tinitingnan ko yung takbo ni Ethereum, mga kapatid, ngayon sa 4 hours time frame. Nakuha naman niya na lahat ng inangat, nakuha niya na lahat ng support. So possible sorry. ETH, kaya pala nagtataka ako. So for ETH, no, kung titingnan nyo, sabi ko mag-short ako ng 5K. Pero wala, hindi umabot sa ating resistance dito sa area na to, nagkaroon ng dump. Tapos itong ginuhitan natin na to, 2 beses na reject. Pero once ma-break si 4,370, I think 70 or 65, no, possible mag-drop pa to, mga idol, no. Susubukan ko dito from here, no. Baka mag-short position ako dito sa 4,356. Baka lang. So tinitingnan ko lang kasi baka kung sakaling Sunday gumanda yung galaw at biglang lumipad ng konti, tapos biglang nag-drop, possible pag binasag to, dediretso to hanggang 4,180. Yan ang nakikita ko dito. So far, mamaya magsiset ako. We'll try, no? 20 USDT. Tulad na sinasabi ko, future trading ko ay mababa lang, mga kapatid, no? Napakababa lang. Hindi ako yung tulad ng iba na sobrang solid mag-future, no? Solid mag-future, hindi. Nasa spot tayo. Yun, dun tayo talaga lalagay ng medyo mataas na margin, no, pagdating sa spot, no. Pero sa future, wala, hindi nyo makikita. Minsan ang pinakamataas ko na $200, 100 and 50, 20, pero bihirang-bihira yung $200 and $100 pag nag-trade ako ng future. So ano lang to, para sa akin, chine-check ko lang kung magiging profitable ba ako pagdating sa future. So far naman, okay naman tayo, no? Okay naman tayo for future trading. So, pero mababa lang yung ating profit, di ba? So, nakikita nyo naman yung 2.5, 1K, 300, 400, di ba? Happy na tayo doon kasi ang crypto naman talaga di ba? Nasaan ka ba dyan, di ba? Ano bang klaseng trader ka? Tulad ako, hindi naman ako yung trader na all in, di ba, palagi. So, 5% lang ang nilalagay natin for cryptocurrency. Okay? So far, yan yung nakikita ko kay Ethereum. And then, kung titingnan ko naman si paring XRP natin, no? So, si XRP, kung naalala nyo to, no? Ito yung ginawa natin dating guhit kay XRP. So, kita nyo, no? Inabutan niya yung guhit na yan. And then, gumuhit tayo dyan sa future. Biglang nakuha ulit ang ating support and resistance dito kay XRP. Marami nagsasabi sa akin na, tingnan nyo, ito yung ginuhitan natin kagabi, inabutan siya, no? Inabutan din kagabi, kung mapapansin natin, rejected, and then lumipad, no? So, ang ganda sana, umabot sana siya dyan, no? Hindi lang ako nag-entry, pero tulad ng sinabi ko, hindi ako nag-entry kapag ganito, medyo weekend, okay? So, yun lang, mga idol, ang nakikita ko dito. So far, titingnan muna natin ang galaw ni Bitoy tsaka ni Ethereum. Sa XRP, medyo pag-iisipan ko muna to, no? Pero magandang news ang XRP, pero kailangan pag-isipan. And then tingnan natin tong kay Ted. Si Ted, ETF outflow, no? 59 million sa ETH, okay? Pero kung titingnan nyo, may post dito na bumili, no, si Trump ng another 8 million
worth of Ethereum and 10 million worth of BTC. Ito sabi nila, let the buy streak begin. No, ito na, Eric Trump. So, anong mangyayari dyan? Baka tuloy-tuloy na yata yung pagbili nila. Tingnan natin kung anong mangyayari, no? And then, kung mapapansin naman natin, for the Watchers Guru, no? So, Michael Saylor, masyado talagang bullish pagdating sa Bitcoin. Wala na tayong ibang pwedeng sabihin kay Michael Saylor dahil alam nyo naman, Superman yan pagdating sa Bitcoin, okay? Federal Reserve and program that increase banks, ano to? Okay, of crypto. Tapos dito, SEC says all division are mobilizing to make America the crypto capital of world. Medyo mga ganda talaga, no? Pero syempre, ako nakakatakot na mag-invest sa Bitcoin ng ganito kalaking halaga. No, titingnan na lang natin kung magkakaroon pa ba ng cycle. Marami pa bang may naniniwala pa ba sa cycle? Ako so far yes, no, naniniwala pa tayo sa cycle, no. Tingnan na lang natin kung anong mangyayari pagdating ng araw, okay? No, pagdating ng time, magkakaroon pa ba ng bear market or babagsak pa ba ang crypto? No, tingnan natin 'yan, okay? So next, ganun din syempre Federal Reserve Jerome Powell, no? Speech next week. Ito, ano to, kahit pa paano maganda. Yung August kasi is maganda siya, no, dapat nating tingnan dahil ito yung nire-ready for cut rate down ng September. So tingnan natin kung ano ba talaga mangyayari by the end pagdating ng September, okay? Then Facebook, ito, no, kung titingnan natin, in a new advisory, SEC clarifies that it recognizes the importance of a free and competitive market and is therefore encouraging crypto platforms to register under the CASP rules, no? Kung titingnan natin, ayan, no? Prohibit cryptocurrency trading or investment. According to the commission, these rules apply to all entities whether local or foreign that offers crypto asset service to persons in the Philippines. So, ibig sabihin hindi nila siguro sinasarado ang pinto nila sa international platform. So, kung titingnan natin, sinasabi ng SEC, Security Exchange Commission, na importante ang free of at competitive market, no? Kaya hinihikayat nila na lahat ng local at foreign crypto platforms na magparehistro sa ilalim syempre ng CAP or Crypto Asset Service Providers Rules. Syempre para protektahan ang investor at sabay itaguyod ang sustainable growth ng crypto industry saan? Sa Pilipinas. Okay? Ibig sabihin, hindi outright ban. Hindi nila pinapasara ang foreign exchange. Syempre, di ba? Bagkus gusto nilang maging regulated. Okay, sana at least naging open-minded si SEC ngayon, di ba? Kung papasok ang mga foreign exchange sa PH under CASP rules, mas magiging level playing field para sa lahat. Parehas ng requirements ang mga local at foreign. Okay? Good sign to sa mga gusto ng gobyerno na maging legit ang crypto market sa bansa natin, di ba? Imbis na i-block lahat. Okay, nice. Possible impact niya, syempre nito, mas magiging tiwala ang investor, no? Dahil may regulation at protektado sila. No, syempre tayo, alam mo naman, maka-foreign platform tayo di ba? Pwede ring dumami ang foreign exchange, no? Na mag-ooperate legal, no, sa PH. Okay? Ano yung mga negative, di ba? Sabi nga natin, kung may exchange na hindi nagpaparehistro, possible i-block yung ginagawa ngayon ng SEC. Okay? Pwedeng tumaas ang compliance cost, kaya baka iwasan ng iba ang maliliit na platform. Okay? So, para sa akin, overall nito, mukhang balance naman, no? Parang balance at pro-crypto move itong si SEC, yung ginagawa ni SEC ngayon. Hindi para pigilan, kundi para siguraduhin na regulated at pantay-pantay lahat ng labanan, no? Sa pagitan ng foreign and local. At least kahit papaano, di ba? No, magiging maganda yung ating sistema. No, yun lang at saludo sa inyong lahat, KGX. Happy weekend sa atin lahat. Mabuhay kayo.